Napahinto kami dito sa kabundukan dahil sobrang gutom na. Bising-busy na naman mga sis brad ang inyong lola sa pagliligpit ng aming mga kagamitan dahil aalis nga kami. Marami-rami ito aking nadala mga sis brad na aming mga damit, mga kumot dahil nga 3 araw kami sa aming pupuntahan. Kaya hapon alas 4 pa lang ng umaga ay gising na kami at nagligpit na, naligo dahil nga malayo-layo talaga yung aming pupuntahan mga sis brad. At pagdating nga dito ng mga 6 o'clock ng umaga at ito nakasakay na pala kami sa van para aalis na kami. Buong pamilya kami mga sis brad ang pupunta dito sa aming pupuntahan. At sa oras na mga ito mga sis brad ay nandito na nga kami sa Tacorong. Dito pala kami dumaan mga sis brad sa aming pupuntahan dahil medyo malapit kung dito kami dadaan. At itong lugar na ito pala mga sis brad, ito yung hospital na walang cashier. Diba nakikita nyo dun sa KMGS dati na walang cashier itong hospital na ito. Dito pala ay nasa Sultan Kudarat. Maitanong ko nga sa inyo mga sis brad, totoo ba na walang cashier talaga dito? Sa mga taga dito po na nanonood nitong aking video, totoo ba na wala talagang cashier? Kasi talagang na-intriga talaga ako. Paki-comment na lang mga sis brad kung totoo ba na walang cashier talaga ito at kung ito ba talaga yung hospital na ito dahil nga pagdaan namin nga dito yun sinasabi nila na wala daw cashier ang hospital na ito at ito daw ay hospital. Totoo ba? Sa ilang oras namin na biyahe mga sis brad at nandito na kami sa Dato, Saudi. O diba? First time namin nakadaan dito mga sis brad. May Saudi pala dito sa Mindanao. Sa bahaba nga ng aming mga biyahe mga sis brad at nagutom na kami dahil wala pa talaga kaming almusal. Dahil nakakita kami dito na medyo maganda na area at pwede kaming huminto na para kumain. At parang kampo ito ng army noon siguro mga sis brad dahil nga may kampo talaga siya. Tapos parang nawala na ba yung kampo, yung mga army dito. Pwede talaga na kaming huminto dito, parang safe naman kami. Kaya huminto na lang kami dito para kumain at ito pala yung aming mga baon mga sis brad. Ang dami naming baong pagkain pero nagutuman pa kami dahil nga hindi kami pwedeng huminto dahil nga delikado kasi dumaan kami sa Sarip Pagwak mga sis brad kung saan yung binumba ba yung mayor, doon kami napadaan kami doon mga sis brad kaya natakot kami huminto para kumain kaya nabutan kami ng alas 10 ng umaga para kami ay mag-almusal at ito nakakita kami ng area dito na parang maganda sa chef kami lahat kaya ito pagtapos nga namin kumain ayan nakakita kami ng bayabas dito na sobrang dami ng bunga at ayan nanguha nga kami dito at tignan nyo naman yung view namin dito mga sis brad sobrang ganda talaga dito at sobrang hangin sa taas talaga kami ng bundok sa area na ito. At pagkatapos namin magkumain at ayun to nagbiyahe na naman kami mga sis brad at kita nyo na yung bundok na yan mga sis brad dyan daw kami dadaan sa bundok na yan sobrang taas talaga kita yung na-upload ko mga sis brad na picture namin at saka doon nag-vlog na ako ayan ito ba mga sis brad yung view na ito yung bundok kanina na pinakita ko ito na dito na nga kami sa taas na ito nakakatakot talaga mga sis brad God's creation talaga beautiful God creation talaga ang bundok na ito tapos nilagyan nila ng daan diba sobrang ganda talaga ng lugar na ito na Libak. Nandito pala kami mga sis brad sa Libak at ito yung pinuntahan pala namin dito ay mga pinsan ni nanay namatay sila mga sis brad dalawa talaga ang namatayan namin dito kaya pumunta kami dito at ang bahay nila mga sis brad ay dito sa tabing dagat diba kaya ang tuwang-tuwa kami mga sis brad dahil yung dagat ay malapit lang sa bahay kung saan kami pumunta ng mga pinsan ni nanay. Walang katao-tao itong dagat na ito mga sis brad kami lang talaga ang naligo dito dahil takot yung mga tao dito na maligo dahil nga naglilindol palagi. Ito naliguan namin na ito mga sis brad ito ay resort pero walang katao-tao dahil nga binawal na maligo dahil nga ay naglilindol dito palagi. Naalala niyo ba yung mga sis brad yung aking vlog na nasabi ko na naglilindol dito pala yung epicenter. Sobrang lakas nga daw ng lindol dito mga sis brad kaya binawal lahat ng resort dito na hindi pwedeng maligo pero kami mga sis brad dahil sasabik kami sa dagat at ayan pinaligo kami ng may-ari ng resort na ito dahil yung tiyahin ko na namatay dito daw siya nagtatrabaho sa resort na ito kaya pinaligo kami dito na free pero isang oras lang kami naligo dito mga sis brad tapos hindi na. Manungkit kami ni Kuya Kyle itong prutas ito hindi namin alam kung anong prutas yan yan ang dami niyang bunga doon be patikin mo kuya tikman mo nga kuya tikman mo Kuya Kyle tikman mo be ha ano lasa Slap
Yung prutas na kinain namin ni Kuya Carl na sobrang asim ay hinalo ko ito sa sinigang na isda. Kahit binabawal dahil naglilindol, ito ligo pa rin ng ligo ang mga sabik sa dagat. At thank you Lord lang talaga mga sis Brad dahil kahit papano nung nandito kami sa Libak ay wala talaga kami naramdaman na malakas na lindol. Mayroon naman pero sobrang hina lang. Ito na pala yung balon mga sis Brad na sobrang dumi nga sabi nyo ng tubig, pero kahit papano mga sis Brad ay nakikinabangan naman nila ito dahil nga mahirap ang tubig dito sa kanila. At ito nga ang ginagawa nila, sinasala nga nila yan sa buhangin para maging malinaw yung kulay dilaw na tubig para sa pangbuho sa CR, pangpaligo nila at panglaban na rin. Mayroon naman silang gripo dito mga sis Brad, kaya lang limit lang talaga ang tubig. At ito na nga mga sis Brad, nakabili pala kami ng isda dito na 300 pesos lang mga sis Brad, mahigit na 3 kilo na ito. At ito na nga yung prutas na kinain namin ni Kuya Carl. At ito, nilagay ko pala ito sa paksiw at nilagay ko na rin sa sinigang na isda na matambaka dahil sobrang fresh talaga ng isda na ito. Iba talaga ang lasa ng isda mga sis Brad na fresh na bagong huli lang talaga dahil ang tamis talaga ng sabaw niya. At ito na ngayon mga sis Brad, yung prutas na kinain namin ni Kuya Carl na ano ba yung tawag sabi nila na bakiling daw, ano yung tawag doon. Ito nga sinalo ko nga dito sa ating sinigang mga sis Brad na isda. Nagsigang pala kami para makahigap tayo ng sabaw. Tapos nagpaksiw na rin ako dito dahil sobrang dami talaga ng isda mga sis Brad na may nagbinta sa amin. Kaya binili namin dahil 300 pesos lang, sobrang dami na. Kaming dalawa pala ni Jason dito nakatukas sa kusina, kaya ito nagluto kami para sa aming pananghalian, hapunan, at naabutan pa nga ito ng almusal namin mga sis Brad. O diba sobrang dami ng isda, sa dami-dami namin, pero 3 kainan namin yung isda na yan. Samantala dito sa amin 300 mahigit mga sis Brad, or 300 talaga ang kilo ng klaseng isda na yan dito sa amin. Sobrang mahal. Samantala din doon sa Libak ay sobrang mura lang, siyempre dahil sa matabing dagat nga At itong bunga pala na ito na sobrang asim na ito mga sis Brad, kapag mayroon pala kayong ganyan, masarap pala sang ilagay sa sinigang, itry nyo. Kahit sa paksiw ay naku, ang sarap, para sang din, yung kamyas ba, di ba? Parang kamyas talaga ang lasa niya, kailang bilog talaga siya. Fast forward, dito pala mga sis Brad, nakikita pala kami dito ng niyog. Diyan yung mga sis Brad, 100 years na daw ang edad ng niyog na yan. Sobrang taas mga sis Brad. Ignorante talaga ang mga taga-bundok. Wala kasi yan sa bundok mga sis Brad na ganyan kataas. At ito na nga mga sis Brad, gabi na pumunta din pala kami dito sa isa naming kamag-anak na tiyahin ko na namatay din. Nilibing yung isa kong tiyahin ng Sabado ng umaga. Kinagabihan pumunta ka kami dito sa isa naman namin na tiyahin na namatay din. At fast forward ulit mga sis Brad, kaninang umaga siyempre ito nagligpitan na kami, linggo na, at uwian na kami dito mga sis Brad sa North Cotabato. Ayaw pa sana namin umuwi mga sis Brad dahil nga may kamag-anak pa kaming nagyayaya na pupunta daw kami doon sa isa isla at mamingwit-mingwit daw kami doon ng isda. Kailangan talaga namin umuwi ng mga sis Brad dahil may mga trabaho pagdating ng Lunes. At may pasok na rin ang mga bata sa school, kaya umuwi na rin kami mga sis Brad kaninang umaga, linggo. Kaya ngayon nandito na kami sa bahay. Kung ang iba ayaw na bumalik dito sa Libak dahil napakahirap na ng daan, nakakatakot daw, pero kami gusto pa namin bumalik dito mga sis Brad dahil marami kaming mag-anak dito. Nakakatakot man ang daan, pero ay naku, sulit naman ang biyahe dahil napuno yung mata namin sa magagandang view, magagandang tanawin. At bago pala kami umuwi dito sa bahay, ito dumaan muna pala kami dito sa bilihan ng crabs at bumili kami ng crabs. Ayan, ang sarap-sarap ng crabs, kaya bahala na si high blood. Yan si Jason pinili talaga yung malaki, sobrang mahal naman. Si nanay nakabili pala mga sis Brad ng isang piraso lang na crabs, 900 ang isang piraso dahil 900 nga ang kilo. Kaya nga si Jason dinampo talaga yung mga malalaki, pinipili niya kasi yung mga babae mga sis Brad na crabs. Dinampo talaga yung sobrang laki talaga na isang piraso, 1 kilo na. Sabi ko ba 1 kilo na lang yan, isang piraso lang 900. Sabi ko wag na lang yan, kaya binili na lang ni nanay. At pagdating na namin dito sa bahay, ayan si Kuya Carl tuwang-tuwa sa crabs. Ayan. At si Linlin pala ang bumili niyan, 2 kilo ang pinabili niya sa akin. At dito daw kami bukas sa bahay, pupunta daw sila dito at magmumukbang kami ng crabs na yan. Ayan, excited na ako.
Ganito talaga tayong mga Pinoy, basta may bisita tayo, pagitang gilas talaga tayo, maghahanda tayo ng maraming ulam. Another day, another vlog na naman tayo mga sis Brad. Kahapon nga, busy talaga ang inyong lola dahil nga may bisita. Alam ko, kilala nyo to aking bisita na ito mga sis Brad kasi lagi ko ito siya na binavlog pag pupunta kami doon sa lugar nila. Kaya sila na naman ngayon ang pupunta dito sa bahay. Kaya ayan ang inyong lola, busy sa paghahanda ng uulamin para may pakain sa ating mga babait na mga bisita. Kabili nga ako dito mga sis Brad ng isang buong manok. Kaya ito, hiniwa ko ito mga sis Brad ng pa-butterfly dahil may gagawin ako nga dito sa ating manok na ito na kinikrave ko na ito noon pa. Kaya ngayon ko lang yan ilulutuin dahil ipapaulam natin sa ating bisita. At pagkatapos ko nga ito mga sis Brad mahiwa ng butterfly, ayan nilagyan ko na pala ito ng mga pampalasa, paminta, seasoning at saka oyster sauce, kalamansi. Yun ang aking nilagay dito. At ayan pala mga sis Brad, nagpipiga na pala ako dito ng ating kalamansi. 5 pirasong kalamansi ang aking nilagay dito at ganyan lang pala ako magpiga mga sis Brad. Mayroon pala ako ditong pagpiga ng ating kalamansi. At habang minamarinate ko itong ating manok mga sis Brad, at ayan ang aking anisikaso na naman itong aming mga labahin na galing pa doon sa libang. Mag-aasikaso nga ako dito ng ating labahin, dumating naman itong aking apo at ayan bantay apo na naman tayo mga sis Brad habang naglalaba tayo. At ayan nga sinapireto nga pala yung mga kulay-kulay. Inuna ko ng laba ay yung mga bago, tapos binukod ko rin yung mga kulay itim at mga ibang kulay dito na hindi nahahawa. At habang nagwawasing naman ako dito mga sis Brad, at ayan yung aking anisikaso na naman dito yung ating crabs. At nagtanong nga ako sa inyo kahapon mga sis Brad kung paano ito matigok itong ating crabs na ito dahil hindi ka talaga ako marunong. At mabuti na lang marami nagsuggest na yellow or ice nga yung ilagay natin. At sinunod ko naman mga sis Brad yung inyong mga payo at ayan nilagay ko nga yan ng ice na 3 piraso. At ayan tingnan nyo naman yan mga sis Brad, nasipagtulugan sila. Ganito lang pala ang paraan, ice lang pala. Naku, pinahirapan pa ako nito noong nagluto ako. Wala na talagang mga kamay-kamay akong nagluto ng tanggalan lahat. At ayan na nga, binabrush ko pala yun mga sis Brad yung ating crabs na ng isa-isa dahil madumi nga, maraming lumot. At maraming salamat pala sa nag-sponsor nitong ating crabs. O diba, ang mahal-mahal nito mga sis Brad ng kilo ng crabs na ito. Ay nako, mabuti na lang may nag-sponsor at pinadalhan tayo ng GCash para makabili at makatikim tayo nitong ating crabs. Si Linlin Manaligod, maraming salamat. At ito nga mga sis Brad, habang pinapakuluan ko ng Sprite yung ating crabs, at ito naman aking inisikaso, itong ating manok ay aking inihaw. At habang nag-iihaw naman ako noon ng ating manok, at ito naman nag-isa na pala ako dito ng ating crabs. At ayan, naglagay pala ako dito ng butter. Matunaw na yung aking butter mga sis Brad dahil hindi ko nga ito nalagay sa ref. At ayan, naglagay nga ako ng sakatutak talaga na bawang, fresh na bawang at saka fried bawang ang aking nilagay dito. Tapos naglagay ako dito ng oyster sauce. Ginisa-gasa ko lang ngayon mga sis Brad yung ating bawang hanggang sa maluto nga yan. At naglagay na rin ako dyan ng mga pampalasa gaya ng bitsin at saka ng paminta. Tapos naglagay din ako dito ng bell pepper. At sunod ko naman lagay itong ating crabs. At yung ating pinakuluan dito mga sis Brad ng ating crabs ay nilagay ko dito dahil Sprite nga ang nilagay ko doon ang pagpakulo dito sa kanya. Tapos nagdagdag na rin ako dito ng Sprite para madami-dami yung sabaw. Para kahit papano, sabaw pa lang, ulam na, o diba? At tama lang din mga sis Brad na luto yung aking mga nilulutong ulam ay dumating na yung ating bisita mga sis Brad at siya pala yung sponsor ng ating crabs. O diba? Tuwang-tuwa talaga siya pag papalapit dito sa atin. Ayan! Nagtsikahan muna kami. Tapos habang nagtsitsikahan, nagpaluto na rin pala ako ng barbecue. At kumain na rin tayo dahil mga gutom na yung ating bisita. At ayan nga, nag-pray na kami dito bago kami kumain. At kain na po tayo mga sis Brad. Maraming salamat sa inyong panonood mga sis Brad hanggang sa muli bukas ulit. Kung hindi pa kayo naka-follow sa ating page, paki-follow naman mga sis Brad para maraming pang videos ang inyong mapapanood. At paki-share na rin po ang ating video. Maraming salamat. God bless. At maraming salamat din sa inyo mag-asawa Linlin and Bombom sa pag-sponsor ng ating ulam for today's video. Wala ka na, kao? Kao na kuya. Kain. Kain na kayo. Magandang araw, another day, another vlog na naman tayo mga sis Brad. For today's video, ito pala yung pagluluto ko ng aming ulam nung binaon namin nung pupunta kami ng Liba. Ako pala ang nagluto ng babaonin naming ulam at ito pala yung kinain namin doon sa bundok. Karne ng baboy pala ito mga sis Brad, yung aking sinangkot sa dito. Kasi dyan na mabulol tayo. Pinalabas ko lang pala yung mantika dyan mga sis Brad. Siyempre lagyan para natin ng asin mga sis Brad bago tayo natin nilagay yung
makarni ng baboy para hindi siya tumalsik. Kasi tabi sa hindi kumakain ng baboy, ito na nga mga sis Brad. Kaya nung nagmantika na siya at parang nagtutong na ba siya at nag-crispy na yung ating karne ng baboy, ayan, nilagyan ko na pala yan ng bawang, luya at saka sibuyas. Tapos gisa-gisa ko lang yon at nung lumabas na nga yung kanyang aroma, ayan, nilagay ko na pala yung 4 na kilo ng karne ng manok. Opo mga sis Brad, hinalo ko yung karne ng baboy at ang karne ng manok sa pag-aadobo. At hindi ko pala napaikita sa inyo mga sis Brad, ayan, kulay dilaw yung kanyang sabaw dyan dahil naglagay pala ako dito ng pineapple juice. Nilaga ko pala itong ating karne mga sis Brad sa pineapple juice para maninamnam talaga siya. Ayan, nilaga ko lang yan hanggang sa lumambot yung karne at lumambot na rin yung karne ng baboy na ating nilagay dito at saka yung manok. Nilaga ko lang nilagay yan mga sis Brad hanggang sa magmantika talaga siya. Kaya nung nagmamantika na, naglagay na pala ako dito ng mga pampalasa at maraming sili green. Ayan, para mahanghang-hanghang siya. Nakakagana talaga kumain kapag mahanghang ay may kunting gagat. Maraming sili green na akin nilagay dito pero hindi man lang siya naggagat mga sis Brad, hindi man lang umanghang dahil hindi ka siguro manghang itong sili green na akin nilagay. Kaya ang nilagay ko dito maraming paminta na lang para may kaunting anghang talaga siya. Kasi mas masarap kasi mga sis Brad yung adobo na manghang, di ba? Nakakagana talaga kumain. At ayan na nga mga sis Brad yung ating adobo manok na may karne, taba-taba ng baboy na luto na yan sa oras na yan at nagmamantika na talaga siya. Ayan. Dito ko na lang pala niluto yan sa kahoy mga sis Brad dahil talagang nilaga ko talaga para malambot talaga yung karne ng manok natin at saka yung karne ng baboy. At ito nga, napakita ko na pala sa inyo yan mga sis Brad nung isang araw nung sa aking mga vlog na huminto ka kami dito at dito kami kumain. At ayan, kumain na pala kami dito. Ayan, nag-serve na si Jason para sa atin. At ayan yung aking mga tiyahin, sila ni nanay at saka si tatay at si Bonbon at buong pamilya talaga kami dito mga sis Brad ang pumunta sa Libak. Ayan yung aking niluto, o diba? O naubos talaga yan, wala talaga nasayang dyan mga sis Brad dahil sobrang sarap dahil nga nilaga ko sa pineapple juice. At ayan si Kuya Kal, malayo yan si Kuya Kal dahil gutom na daw talaga siya. Magandang araw! Samahan nyo na naman ako sa aking ganap ngayong araw. Ito pala yung crabs na sinabi ko sa inyo mga sis Brad na binuhusan ko ng tubig habang naglilinis ako para mamatay pero natanggalan yung kanyang mga galamay. May video ako rito mga sis Brad habang binubuhusan ko ng tubig hanggang sa niluluto ko na pero ngayon ang ini-edit ko na siya. Ay naku, wala na yung aking video na yun. Ewan ko kung saan na napunta. Siguro habang nagbi-video ako hindi ko siguro na-play kaya gano'n nawawala yung aking video na yun. Pero pinapakita ko pa rin sa inyo mga sis Brad na niluto ko pala yun sa gata na may kalabasa at dito na rin pala kumain yung kapatid ni Kuya Kyle tsaka ni Inday na si Kuya Jamel kasama yung kanilang pinsan na si Kuya Romel niya rin. At nagluto na rin pala ako nitong gulay mga sis Brad. Ay, alam mo naman high blood tayo, hindi tayo makakain ng marami nitong crabs na ito kaya nagluto ako ng gulay mga sis Brad. Kumain din naman ako ng crabs pero patikim-tikim lang ako. Yung mga galamay na nagtanggalan yun ang aking kinakain. Tapos tumikim din ako ng katawan pero kaunti lang talaga mga sis Brad. Alam mo naman ang kalagayan natin ay mabuti pa kumain tayo ng litson, huwag na tayo kumain ng mga ganito. Ang litson ay nako hindi masyadong makaka-high blood pero itong crabs na ito proven and tested ko na talaga ito. Napag kumakain ako ng crabs o di kaya shrimp ay nako nahihilo talaga ako kaya wala tayong unlimited crabs na nagmumukbang. At salamat pala sa mga nagturo sa akin kung paano matigok yung mga crabs na yun. Ano ko, wala talaga akong alam mga kasi di naman tayo lagi kasi na nakakabili ng crabs na yun dahil sobrang mahal nga. Maki mo 900 ang kilo mga sis Brad. Pero yung binili namin is 750 lang yun. Mumurahin lang para lang talaga makakain tayo ng crabs. Kaya si Kuya Kal, sarap din ang kain niya ng gulay na niluto. Tapos yung isang ulam namin dyan na prito ng isda, si Kuya Kal pala ang nagluto niya. Makin yun, marunong na si Kuya Kal magluto. Dahil iniwan ko nga yung prito kong isda mga sis Brad sa kanya dahil nga bumili kami ng bigas. Hapon na kasi mga sis Brad kaya kailangan talaga naming umalis. Kaya sabi ko, ikaw na magtapos itong piniprito ko Kuya Kal ng isda at piprituhin mo ito. Pagdating namin dito mga sis Brad ay naku, perfect yung pagkaluto ni Kuya Kyle. Marami nga na na-intriga dito sa ating malunggay mga sis Brad na may tali pa daw na goma at hindi daw nahugasan dahil nakatali pa galing sa palengke. Hindi po namin yan binili mga sis Brad, talagang sinadya talaga ni tatayan na talian ng goma para hindi magkahiwalay-hiwalay, ganun yun.